Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback na nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng karagatan, isang pangkat ang nagbabarena sa ilalim ng tubig upang maghanap ng langis, tila normal lang ang lahat sa simula, hanggang sa biglang huminto ang makinang pang-drill, isa sa mga manggagawa ang nagtungo upang siyasatin ang problema, ngunit nang makalapit siya, tinamaan siya ng isang malakas na pagyanig sa ilalim ng tubig. Pagkatapos noon, biglang lumabas mula sa kadiliman ang maliliit na nilalang sa dagat at nagsimulang magkumpulan sa paligid niya. Nagpumilit ang lalaki na makatakas, ngunit isa na namang shockwave ang tumama, at sa pagkakataong ito ay mas marami pang nilalang ang lumitaw. Sa loob ng ilang segundo, tuluyan na nila siyang natabunan, na ikinamatay niya sa ilalim ng tubig. At pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayaring iyon, isinara ang buong pasilidad. Pagkalipas ng mga taon, noong 2011, muling binuksan ang parehong lokasyon sa ilalim ng bagong pangalan, ang Sector 7. Dumating ang isang bagong tripulante upang ipagpatuloy ang pagbabarena ng langis sa ilalim ng dagat, ngunit hindi pa rin maayos ang mga bagay-bagay. Patuloy na nawawala ng kontrol ang drill pipe, kaya patuloy na sinusubukan ng mga manggagawa na patatagin ito, kabilang sa kanila ang isang manggagawa na nagngangalang June, na responsable sa pagkontrol sa presyon ng pagbabarena. Kahit na matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap, wala pa rin silang makitang anumang bakas ng langis. Kasabay nito, galit na galit ang kapitan sa dalawang manggagawa dahil sa hindi wastong pagtupad sa kanilang mga trabaho. Ngunit bago pa man magpatuloy ang pagtatalo, biglang sumabog ang tubig mula sa tubo ng drill. At kasabay nito, isang kakaibang maliit na nilalang sa dagat ang gumapang palabas. Dahil sa kuryusidad, inilagay ng pangkat ang nilalang sa loob ng isang tangke ng tubig para mapag-aralan nila ito. Doon natin nakilala ang isang babaeng siyentipiko na nagtatrabaho sa pasilidad, isa siyang genetic researcher, at sa sandaling makita niya ang nilalang, agad na natuon ang kanyang atensyon dito, nagsimulang magtanong ang mga tripulante, gustong malaman kung ano talaga ang bagay na ito. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga nilalang na ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng isang chemosynthetic na kapaligiran, ibig sabihin ay hindi sila umaasa sa sikat ng araw. Sa katunayan, ang sikat ng araw ay nakamamatay para sa kanila, ang pagkakalantad ay maaaring ikamatay nila o literal na susunugan sila ng buhay, habang ipinapaliwanag pa rin ng doktor ang lahat, isa sa mga trabahador na nagngangalang Geo ang casual na inabot ang tangke at iniahon ang nilalang mula sa tubig para masuri itong mabuti, malaking pagkakamali. Agad siyang sinugod ng maliit na nilalang, at hindi inaasahan ay kinagat siya. Pagkatapos ng atake, nagsimulang mamaga ang mga labi ni Geo sa nakakabahalang paraan, na ikinagulat ng lahat. Mabilis na kinontrol ng kapitan ang sitwasyon at tinipon ang lahat ng mga manggagawa sa loob ng control room. Inanunsyo niya na walang anumang langis sa lugar na ito at iniutos na ng punong tanggapan na itigil ang operasyon, ngunit tumangging tanggapin ng isa sa mga lalaking doktor ang desisyong iyon. Mariin niyang tinututulan ang pagsasara ng pasilidad, at iginiit na dapat nilang ipagpatuloy ang operasyon. Di nagtagal, dumating sa istasyon ang pinuno ng buong misyon na si Yung dahil siya ang itinalagang opisyal na mga siwa sa pagsasara. Nakilala siya ng buong team, at desperadong kinumbinsi ng lalaking doktor si Yung na huwag munang tapusin ang proyekto. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, sa wakas ay pumayag si Yung na bigyan sila ng ilang buwan pa. Lumipas ang oras at makalipas ang mga 3 buwan, naghahanap pa rin ang mga tripulante sa ilalim ng tubig. Isang araw, biglang nagkaproblema muli ang tubo ng drill, si June at ang isa pang manggagawa ay ipinadala sa ilalim ng tubig upang kumpunihin ito. Sa kailaliman ng tubig, nakatuon si June sa pagkukumpuni habang binabantayan siya ng isa pang trabahador mula sa malapit. Pero biglang naputol ang lubod na pangkaligtasan niya. Ang lalaki ay nagsimulang lumubog ng mas malalim sa madilim na karagatan, ganap na wala sa kontrol. Agad na sinubukan ni June na iligtas siya, ngunit bago pa man niya ito maabutan, bigla siyang tinamaan ng kung ano sa ilalim ng tubig at nawala ng malay. Pagbalik sa istasyon, napansin ng mga tripulante na may mali at mabilis na hinayla pabalik si June gamit ang sistema ng lubod, labis na nabalisa ang lahat pagkatapos ng aksidente. Maya-maya, tahimik na nagtanong ang babaeng doktor kay June ng isang mahalagang tanong, may nakita ka ba sa baba? Malinaw na tinatanong niya kung may nakitang nilalang si June sa ilalim ng tubig, pero walang maalala si June tungkol sa insidente. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakatayo ng mag-isa sa labas ang babaeng doktor nang lapitan siya ni Geo. Mula nang makagat siya, naging kakaiba at agresibo na ang kanyang kilos, nagsisimula na siyang kumilos ng hindi naaangkop sa kanya, na parang sabog na adik. Samantala, si June ay mag-isang nakaupo sa kanyang silid, nanginginig pa rin sa lahat ng nangyari sa ilalim ng tubig. At pagkatapos, biglang bumagsak ang bangkay ng babaeng doktor sa harap niya.
Dahil sa takot, agad niyang tinawagan ang iba pang kasamahan. Ito na ang pangalawang pagkamatay sa pasilidad, at nagsisimula ng maghinala ang lahat kay Geo. Ngunit, naniniwala ang nakatatandang doktor na maaaring pagpapakamatay ang nangyari, hindi nagtatagal ang teoryang iyan. Habang sinusuri siya, natuklasan nila ang mga senyales na nagmumungkahi na may malakas na tumulak sa kanya. Napagtanto na ngayon ng nakatatandang doktor na maaaring ito ay isang pag-atake na isinagawa ng isang tao sa istasyon, para matukoy ang pumatay, nagsimula siyang mangolekta ng mga sample ng DNA mula sa lahat ng tao. Sa puntong ito, halos lahat ay naghihinala kay Geo. Kaya, nagpa siya ang mga tauhan na ikulong siya sa ilalim, patuloy na nagtatrabaho ang doktor sa loob ng laboratorio, sinusuri ang mga ulat ng DNA. Pero, makalipas ang ilang oras, hindi pa rin lumalabas ang doktor mula sa laboratorio. Doon na nagpa siya ang kapitan na siya mismo ang bahala sa kanya. Pagpasok niya sa laboratorio, natuklasan niyang patay na rin ang doktor. Ngayon, tuluyang nawalan ng kontrol ang buong grupo. Dahil sa takot, nakumbinsi silang si Geo ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya naman, nagtakbuhan ang lahat pababa sa basement. Kasabay nito, nakita natin si Geo na nakatali mag-isa sa ilalim. Nang bigla siyang makarinig ng mga nakakatakot na parang nilalang na umalangaw-ngaw sa kadiliman, kaya nagpanik siya na sumisigaw sa takot, nagawa niyang makawala sa mga lubad. Maya-maya pa, sa wakas ay nakarating na rin ang iba sa baba at nadatnan nila si Geo na walang malay sa malapit. Agad nila siyang dinakip, handa na siyang patayin agad, ngunit, bago pa man sila makagawa ng kahit ano, desperadong binalaan sila ni Geo tungkol sa isang nakakatakot na nilalang na nakita niya kanina. Nagmakaawa siya sa lahat na tumakbo bago mahuli ang lahat, at pagkatapos ay muling tumakas, hinabol siya ng mga tauhan. At doon din sa wakas nakita ni June ito. Isang malaki at nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw, at ilang miyembro ng koponan ng halos agad na namatay sa gitna ng kaguluhan. Bahagya namang nakatakas si June at nagmamadaling bumalik upang balaan ang iba tungkol sa kanyang nakita. Nang marinig ito, napagdesisyonan niyong nawala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang patayin ang nilalang na iyon. Kumuha si June ng baril at sumama sa kanya habang papasok sila sa loob ng pasilidad. Habang naglalakad sa mga pasilyo, nakasalubong nila ang dalawang takot na manggagawa. Pero, bago pa man makapag-react ang kahit sino, biglang sumulpot ang nilalang sa likuran nila. Agad na umatake ang halimaw, halos isa-isa silang napatay. Ngunit, mabilis na pinaputok niyong ang kanyang sandata sa nilalang, na nagbigay sa mga manggagawa ng sapat na oras upang makatakas. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ng nilalang, at nang mapagtanto niyang hindi sapat ang mga normal na atake, biglang inihagis niyong ang kanyang lighter dito. Agad na nagliyab ang katawan ng nilalang, dahil ang katawan nito ay naglalaman ng napakataas na antas ng petrolyo, mabilis na kumakalat ang apoy sa balat nito. Ngunit, unti-unting umaangkop ang nilalang sa init, pinapatay ang apoy sa sarili nitong katawan, at muling sinimulang habulin sila. Ngayon, lubos na desperado, ang grupo ay nagmamadaling tumungo sa isang elevator na patungo sa mas mababang bahagi ng istasyon. May isa pang pasilidad doon sa baba, kung saan sa tingin nila ay maaari silang pansamantalang magtago. Pagdating nila, sinimulan na nilang gamutin ang isa sa mga nasugatang manggagawa, pero, lahat ngayon ay naghihinala na kay Yung. Ang paraan kung paano niya agad na nalaman na maaaring makasakit ang apoy sa nilalang ay malinaw na nangangahulugan na may itinatago siya. Galit na hinarap siya ng kapitan. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Dahil, ayon sa bawat opisyal na ulat, ang mga nilalang na tulad nito ay hindi dapat kailanman umiral sa lugar na ito. Doon na sa wakas ay isiniwalat ni Yung ang katotohanan. Dahan-daang naglakad si Yung patungo sa isang tangke sa malapit, at hinayla palabas ang isa sa mas maliliit na nilalang mula sa loob ng tubig. Sa sandaling malantad ito sa bukas na hangin, agad na nagsisimulang magliyab ang bagay ng mag-isa. At sa wakas, sinabi ni Yung sa kanila ang katotohanang itinatago niya sa loob ng maraming taon. 20 taon na ang nakalilipas, siya at ang kanyang mga kasosyo ay nagtatrabaho sa mismong pasilidad na ito nang matuklasan nila ang mga kakaibang organismong ito sa kailaliman ng karagatan. Noong una, mukhang hindi sila nakakapinsala. Pero, matapos pag-aralan ang mga ito, may napagtanto si Yung na hindi kapanipaniwala. Ang mga nilalang na ito ay maaaring patuloy na masunog ng halos 30 oras. Ang kanilang mga katawan ay natural na nakalikha ng napakalaking dami ng enerhiya, dahil ang mga ito ay pangunahing gawa sa materyal na parang petrolyo. Kung magagawa nilang ilabas kahit isa sa mga nilalang na ito, maaari silang pumaldo ng sobra. Masyadong mapanganib ang mga panganib, ngunit hindi pinansin ni Yung ang lahat ng babala at palihim pa ring nagpatuloy sa pag-eksperimento sa mga ito. Pagkatapos isang araw, dumating ang sakuna, may nangyaring napakasama sa loob ng laboratorio at ang mga nilalang ay naging marahas, na halos nalipol ang buong koponan.
Ang insidenteng iyon ang tunay na dahilan kung bakit inabandona ang Sector 7 20 taon na ang nakalilipas. Nagpasya ang babaeng siyentipiko na ilantad ang lahat sa mga tripulante. Kaya itinulak siya ni Yung hanggang sa mamatay bago pa siya makapagsalita. Galit na galit si June matapos marinig ang katotohanan at muntik nang atakihin si Yung doon mismo, pero bago pa lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw muli ang nilalang, agad na nagsimulang tumakbo ang lahat. Nanatili si Yung, sinusubukang ilihis ang atensyon ng halimaw habang si June at ang isa pang manggagawa ay nagmamadaling pumunta sa engine room para paganahin ang mga generator, samantala, ang kapitan at ilang nakaligtas na manggagawa ay nagtungo sa submarino sa pag-asang makatakas ng tuluyan mula sa pasilidad. Matagumpay na na-restart ni June at ng kanyang partner ang mga generator para maibalik ang kuryente sa buong istasyon, pero mas lalo lang nagiging magulo ang sitwasyon. Sa daungan ng submarino, ang kapitan at ang iba pa ay naghahanda ng umalis nang biglang umatake ang nilalang mula sa ibaba, bumangga sa plataporma at sinubukang umakyat pataas. Pilit na isinara ng mga manggagawa ang plataporma para pigilan itong makadaan, pinipilit pa rin ng nilalang na umakyat. Naghiyawan ang lahat sa takot, sa gitna ng kaguluhan, isang manggagawa ang muntik ng mahuli ng halimaw, ngunit isa pang miyembro ng tripulante ang isinugal ang sarili niyang buhay para lang mailayo siya sa tamang oras. Parehong tumakbo ang dalawang lalaki patungo sa submarino sa pag-aakalang nakaligtas sila, pero may ginawang makasarili ang kapitan, nang makita niya silang papalapit, agad niyang isinara ang pinto ng submarino at ayaw nang magpapasok ng iba pa. At pagkalipas ng ilang segundo, narating ng nilalang ang mga na-stranded na manggagawa. Nagmamadali ring lumapit si June at ang kanyang kasama sa submarino sa pag-asang makatakas, ngunit sinusubukan na ng kapitan na umalis nang hindi sila kasama, hindi siya nagpapasakay ng kahit sino. Tapos bigla na lang, bumangga ang nilalang sa mismong submarino, nabasag ang salamin sa harap. Agad na bumauhaw ang tubig sa loob at nakulong ang kapitan habang mabilis na lumubog ang submarino sa ilalim ng karagatan. Nang mapagtanto ni Yung na siya ang may kasalanan ng bangungot na ito, nagpasya siyang harapin mismo ang nilalang. Pumasok siya sa isang malawak at bukas na bahagi ng pasilidad habang hinihintay ang halimaw na lumapit sa kanya, at lumapit nga ito. Dahan-daang lumalabas ang nilalang mula sa dilim na nakatayo mismo sa harap niya, unang umaatake ang mga kabataan gamit ang isang parang flamethrower na baril na pamatay sunog. Muli, nagliyab ang halimaw, ngunit ilang sandali lamang bago ito napatay, sa isang huling desperadong galaw, dumampot si Yung ng isang metal na pamalo at ipinilit itong ipasok ng malalim sa bibig ng nilalang, nagsimulang bumuhos ang malapot na likidong parang petrolyo mula sa katawan nito. Pagkatapos ay inilabas ni Yung ang kanyang lighter, sinindihan niya ang tumutulo na likido na siyang nagpaliyab sa nilalang at sa kanyang sarili. Isinakripisyo ni Yung ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusunog ng buhay kasama ang halimaw sa pagtatangkang tuluyan itong lipulin, doon dumating si June at ang kanyang partner. Nakatitig sila sa nasusunog na nilalang, umaasang patay na ito, ngunit biglang sumugod muli ang halimaw patungo kay June, mabilis siyang iniligtas ng kanyang kasama, ngunit sa halip ay sinunggaban siya ng nilalang at hinayla siya diretso sa tubig sa ibaba. Nagmamadaling pumunta si June sa gilid at tumingin sa ibaba, napagtanto niya na ang kanyang kapareha at ang nilalang ay parehong nakasabit sa isang lubod sa ilalim ng plataporma. Desperado siyang hilahin pataas gamit ang isang cable system, ngunit sa likuran niya ay dahan-daang umakyat din ang nilalang, at ngayon, mas nakakatakot ang halimaw dahil sunog ang buong katawan nito. Nang makita ang panganib, sinabihan si June ng kanyang kasama na tumakbo bago pa man umabot ang nilalang sa ibabaw. Nag-alangan si June, ngunit sa huli ay umatras din. Tapos biglang bumigay ang lubod, nang mahulog muli ang nilalang sa tubig, hinayla nito pababa ang kasama ni June at pinatay ito sa ilalim ng karagatan. Maya-maya pa, nakarating siya sa control room, ngunit kahit na pagkatapos ng lahat, hindi pa rin patay ang nilalang. Lumilitaw itong muli, dahan-daang umatras si June hanggang sa marating niya ang napakalaking drilling machine. Sumugod ang nilalang papunta sa kanya, at sa pinakahuling segundo, inactivate ni June ang drill system at direktang ibinato ito sa halimaw. Marahas na umatake pabalik ang nilalang, halos madaig niya itong muli, ngunit pagkatapos ng matinding pagpupumiglas, sa wakas ay nawasak ng drill ang nilalang at tuluyan itong napatay ng tuluyan. At kaagad pagkatapos ng pagkamatay nito, ang buong pasilidad ay nagsimulang gumuho sa paligid niya. Dahil wala nang natitirang oras, tumalon si June sa karagatan upang makatakas. Ilang sandali pa, dumating na ang isang rescue team at ligtas siyang nailigtas mula sa tubig. Matapos mabaon ang lahat sa ilalim ng karagatan, si June na lang ang natitirang buhay para magsalaysay ng kwento. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.